Dumayo at nakipagpulong ang 4 na senador sa ilang lider ng MILF para takin ang pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law BBL. Mula sa Cotabato City, nagpapatrol si Arian Torres. Eksaktong 3 taon ngayon nangyari ang madugong Mama sa Pano encounter. Nauwi ito sa pagbasura ng panukalang Bangsamoro Basic Law na naglalayong bigyan ng pagkakataon ang mga kapatid nating Muslim na pamunuan ang rehiyon, patakbuhin ang ekonomiya, politika at bigyang serbisyo ang mga taga Mindanao. Ngayong araw, 4 na senador ang dumayo sa Camp Darapanan na teritoryo ng MILF. Hindi para mag-imbestiga, kundi para tiyakin na sa pagkakataong ito, maisasabatas na ang BBL. I could rest assured everybody here that the passage of this measure will be smooth sailing. Ito ay lingwahe lamang, hindi natin babaguhin ang diwa, hindi natin babaguhin ang spirit of the BTC law. Si Senadora Risa Ontiveros tiniyak ang suporta ng oposisyon sa BBL. Gayon din si Senador JV Ejercito na umaming kabadong pumunta sa lugar dahil ang kanyang ama na si dating Pangulo Joseph Estrada ang nag-utos noon na bombahin ang Camp Abubakar na teritoryo ng MILF. Ang BBL regalo daw ng gobyerno sa pakikiisa ng MILF na bigyan ng kapayapaan ang Mindanao. Masaya naman si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim dahil ngayon lang sila nabisita ng maraming senador, militar at pulis. 40 taon na rin daw silang nagdadasal para sa kapayapaan sa Mindanao at BBL ang nakikita nilang daan para rito. The more failure we face with the peace process, then expectedly the more extremist group will be coming. Lalong-lalo na ngayon, if you look at the itong mga ISIS. Sa mga kalsada sa labas ng kampo, halos walang patid ang hilera ng mga taong naghahayag ng suporta sa BBL. Mula Cotabato City, Sultan Kudarat at hanggang sa Camp Darapanan sa Maguindanao. Ang may 2 oras na pulong ng mga senador, MILF at military official sa Camp Darapanan tinapos sa pamamagitan ng pagyayakapan at kamayan. Sa Cotabato City, binuksan din sa publiko ang consultation meeting para sa BBL. Bukas, mga residente ng Marawi naman ang kukonsultahin ng mga senador. Kasunod ang mga taga-Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa Pebrero. Ang iniwang pangako ng mga senador dito, pagdating ng 3 linggo ng Pebrero, nakasalang na sa debate ang proposed Bangsamoro Basic Law. At bago magbakasyon ang sesyon ng Kongreso sa Marso, pasado na sa 3rd and final reading ang BBL. Sherian Torres, ABS-CBN News, Cotabato City. Naghapunan kagabi ang mga leader ng Kamara at ng Senado para planuhin ang charter change. Nagkasundo ang mga leader na pag-usapan na muna ang anyo ng bagong gobyerno at ang mga bagong probisyon sa ating saligang batas na katanggap-tanggap sa mas nakararami. Bago sagutin ang mga masalimuot na katanungan kung hiwalay ba o magkasamang boboto ang mga senador at congressman sa SATIA. Tingin po ni House Speaker Pantaleon Alvarez na mas ito'y praktikal ang ganito sitwasyon dahil baka makabuo naman sila ng panukala na mas tatanggapin ng mayorya. Tinapos na rin po ni Alvarez ang usapang no-L sa halalan 2019. Tuloy lang ang tiyatya sa komite sa Kamara at isasama ang output nito sa panukala ng PDP laban. Magtatakda ng serye ng meeting ang mga leader at staff ng mga mambabatas para bumuo ng konkretong panukala na ipipresenta sa buong Kongreso. First runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Catarina Rodriguez sa Miss Intercontinental 2017. Sa pageant na idinaos sa Egypt, itinanghal din si Catarina bilang Miss Intercontinental Asia and Oceania at nagtapos sa 3rd place sa online voting. Ang nagwagi sa pageant ay ang pambato ng Mexico na si Veronica Salas Vallejo. Halos mangiyak-ngiyak si Catarina pagkatapos ng coronation night, pero nagpasalamat pa rin siya sa kanyang mga fans. Balik showbiz na si Mark Anthony Fernandez matapos ang mahigit 1 taong pagkakakulong dahil sa kanyang drug case. Sinagot na rin niya ang issue na nakabuntis siya noong nakulong siya sa Pampanga. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Parang baguang artista ang feeling ni Mark Anthony Fernandez sa pagpirma niya ng 5-year contract sa Viva Artists Agency kanina. Kasama niya ang kanyang inang si Alma Moreno. Pinag-aaralan na ang guesting sa Kapamilya Network. Sa lahat ng mga prayers niyo po nung may pinagdadaanan po ko, maraming salamat po.
Pinapangako ko po, hindi ko po kayo papahiya. At lahat po ng mapaparinig sa akin, sisiguraduhin ko pong maganda. Guwaping hanggang ngayon? Maganda po kasi yung nanay ko, si Alma. Ako lang ho, support lang. Ako yung nanonood ng Probinsyano. Sinabi ko rin sa kanya, napakagandang show yan, Mark. And yung MMK, ilang beses na ako nag-guest yan. Sobrang ang gagaling ng director. Matatandaang naresto si Mark ng Angeles City Police noong October 2016 dahil sa umano'y illegal possession ng 1 kilo ng marijuana at drug paraphernalia. Pero na-dismiss ang kaso dahil sa pagkukulang daw ng mga pulis sa tamang presentasyon ng mga ebidensya. Pinalaya siya noong December 22. There is a justice system in the Philippines. Isa na lang ang natitirang kaso laban kay Mark, ang disobedience and resistance to police. Klinaro rin ni Mark, hindi siya drug addict. I was using marijuana before for medical purposes. I never was dependent on other drugs like that shabu, dreaded shabu, or cocaine or anything like that. Natawa na lang si Mark sa kumalat na balita na nakabuntisan ng 2 pulis noong panahong nakakulong siya sa Pampanga. Sana nga totoo. Pero hindi totoo eh. They were beautiful. Yan. Hi, hello. It was I was a victim of a fake news. Pinaplansya na ang reunion movie project nila ni Claudine Barreto. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Ay na! Ayan, si Ma'am Jody. Meron silang bagong teleserye, Oo kuya. nga, Mona Lisa, 2 tao sila. Si Mona at si Lisa. Sana dalawa ang puso. Please be careful with my 2 hearts. Monday na po. Bakit Mona at Lisa? Uh, 2 tao ka daw? 2 tao po. 2 identical strangers. Tapos sino ang iyong ano dito? Dalawang kapareho? Love interest. Kasama ko po dito si Richard Yap Si and Sir Chick Robin ulit? Padilla. Yes. Naku, exciting. Panonoorin namin, alamin ko kung pwede ba talaga ang 2 puso. Ay, mahirap yun. Hindi, ang tanong dito, Ang 2 naman, mahirap ka agad. ang tanong dito, kuya, anong channel yan? Starting? January 29. Abangan niyo po yan. Yan. Abangan natin. At yan ang mga balitang nakalap sa may mas malawak Anong na oras yan? pagpapatrol. Before showtime. Before showtime. Pwede mo panoorin yan, kuya na naman. Yes, tanghal. Sa ating, Panoorin ko sa O-Shopping. sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid Ayos natin yan. ang pag-asa. Maganda yan, sigurado. Akala mo, 2 tao, 2 siyang gagampan. Mahirap yun, Di double ang talent mo doon. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!